Magandang araw po, Sir Bob. Tawagin na lang akong Troy, isang security guard sa building ng tapat ng isang magarbong punerarya pero sinasabing haunted. Ito rin ang dahilan kung bakit ako nagpasyang mag-share sa channel nyo. Mahilig din akong makinig sa mga kwentong kababalaghan, kaya nang ako naman ang makaranas ay hindi talaga ako maapaniwala. Hindi ko na lang po babanggitin kung saan ito banda sa Cagayan de Oro, pero alam ito ng mga taga rito. Medyo matagal ang naging serbisyo ko bilang security guard, pero bagong lipat lang ako sa building kung saan ko na-experience ang nakakakilabot na karanasan. Katapat ng building na pinagtrabahuhan ko ay isang magarbong funeral home. Karamihan sa mga naglalamay doon ay disasakyan. Malalaman mo talaga na malaki ang ranggo sa lipunan. Hindi na bago sa akin na maraming tao dito, mapaumaga man o gabi. Malaki ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ko. 4 kaming na-assign sa panggabi kaya panatag naman ako. At sa totoo lang, hindi talaga ako matatakuting tao. Not until nung mangyari sa akin yon. Natandaan kong nasa graveyard shift ako. 2 AM na at marami pa ring tao sa naturang punerarya. Siguro ay bagong mayaman na naman ang namatay. Dahil mahalata mo talaga ang ranggo nito sa bilang ng mga taong nakikilamay at sasakyan na nakapark sa labas. Iniisip ko pa noon na siguro sobrang bait ng taong pinaglamayan dahil grabe yung iyakan sa loob ng punerarya. Kahit medyo kakaiba sa pakiramdam, dinedma ko na lang muna yon. Nag-focus ako sa trabaho. Mga bandang 5 AM ay nagaya yung isang katrabaho ko na dumaan kami sa lamay pagka-out namin. Ang rason pa niya ay para makalibre ng pag-inom ng kape at merienda. Sa isip ko, may tama naman siya. Isa pa ay nakailang beses na rin namin itong ginawa pero hindi naman nila kami sinisita. Ipagdadamot pa ba nila ang isang baso ng kape at ilang piraso ng merienda? Na-curious talaga ako kung sino yung pinaglalamayan dahil ang tagal bago natapos yung iyakan. Rinig mo talaga dahil medyo may kalakasan. Pagka-out namin ay dumiretso agad kami sa katapat na punerarya. Naapagtataka dahil wala man lang guard na naabantay nung araw na yon. Kaya dumiretso lang kami ng pasok. Sumalubong kaagad sa akin ang lamig ng aircon. Napansin ko na 5 tao lang ang naroon. Magkakahiwalay silang nakaupo sa may bandang unahan. Medyo bata pa ang pinaglamayan. Nasa 20s. Kinalabit ako ng katrabaho ko. Tinuturo nito yung pagkain na walang bantay. Siniko ko ito at sinabi na next time na lang kami makikikape dahil iba talaga yung pakiramdam ko nun. Matinding kilabot ang nararamdaman ko. Lalo na magsimula ng mag-iyakan yung mga kamag-anak ng namatay. Parang nanuot sa kasulok-suluka ng tenga ko ang dangoy-ngoy nila. Napaigtad talaga ako sa pagkagulat. Kaya inaya ko na kaagad yung kasama ko na lumabas na kami dahil pakiramdam ko ay parang nasa likuran ko lang ang mga umiiyak. Inaapwesto ang mga totoong nakilamay sa bandang unahan. Nung una ay ayaw pa sana nito na pumayag hanggat hindi ito nakakainom ng kape. Pero nagbanta ako sa kanya na iiwan ko talaga siya roon dahil hindi na ako mapalagay sa aking kinauupuan. Mas lalong lumala yung takot na nararamdaman ko nang makita ko na tumayo ang mga nakaupo sa bandang unahan. Sabay-sabay pa talaga sila. At nang humarap ang mga ito sa amin ay napasigaw nang wala sa oras yung kasama ko. Ang puputla kasi ng mga itsura ng mga nakikilamay. Parang mga bangkay sa sobrang putla. Tapos, muli na naman naming narinig yung sabay-sabay na iyakan. Sa takot, ay kaagad kong hinila ang kasama ko palabas ng funeral home. Naasalubong pa namin yung gwardiya na nagbabantay doon ng isang gabi. Nang makita kami nito sa ganong itsura ay naisabay pa ito sa amin sa pagtakbo. Makalipas ng 2 araw ay nakausap ko yung guard doon sa haunted punerarya. Ang sabi niya sa akin ay 1 buwan na raw mahigit simula ng huling may pinaglamayan doon. Hindi lang daw kasi yon ang kauna-unahang beses na may nagsasabi na nakakarinig sila ng mga umiiyak. Ilan din sa mga nakabook na client doon
ay naka-experience ng nakakakilabot na karanasan ng tulad sa amin. Siguro dahil sa dinami-rami ng pinaglamayan doon ay pinamumugaran na ito ng mga kaluluwang hindi mahanap ang tamang daan. Nag-resign ako sa serbisyo dahil ilang gabi na rin akong hindi makatulog. Bukod sa katapat ko ang haunted funeral home ay hindi mawala yung kilabot sa katawan at takot na lagi kong naiisip yon. Sa ngayon, kapag naaalala ko ang nangyari ay kinikilabutan pa rin ako. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento ko. Thank you po kung inyong mabasa at more power sa inyong channel. Hello sa inyo, Sir Bob. Ako si Jessica, 38 years old. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang nangyari sa amin ng asawa kong si Roy sa bahay na ipinamana sa kanya ng kanyang magulang dito sa maliit na baryo sa Cagayan de Oro. Maganda at tahimik ang naturang lugar. Malayo sa naasanayan naming syudad. Pero dahil sa gusto naming bumukod ng asawa ko ay hindi na kami nagdalawang isip pa na tanggapin yon. Nagbili ng nanay ng asawa ko na bago kami pumasok ng bahay ay maglagay muna ng asin sa labas ng pinto at magsaboy ng 3 beses sa isa't isa. 3 oras lang ang biyahe namin mula sa amin papunta sa baryo na kinatitirikan ng bahay ng magulang ng asawa ko. Hindi naman ganun karami ang gamit na dala namin dahil nga nakikitira pa kami noon sa bahay din ng magulang niya sa syudad. May dala kaming sasakyan para mas madali ang paghahanap sa bahay. Nang pagkaliko namin sa kanto, biglang sumama yung pakiramdam ko. Kaya pagkarating namin sa bahay, ay dumiretso na agad kami sa loob para maapagpahinga. Bigla kong naalala yung bili ng nanay ni Roy, kaya ang sabi ko sa asawa ko na lumabas muna kami. Pero ang tanging sagot niya ay sa susunod na lang at kailangan ko muna magpahinga. Kahit nag-aalangan noon ay hinayaan ko na lang. Kinagabihan, dahil pala hindi kami nakabili ng gasol, kaya sa kahoy na lang kami muna nagluto. Napasilip ako sa labas ng bahay na napakatahimik at bihira lang yung mga bahay na malapit. Ngunit sa hindi kalayuan ay may nakita ako naglalakad sa mataas na damuhan. Agad kong tinawag si Roy na pansamantalang nag-iigib ng tubig sa kabilang banda ng bahay kung saan naapwesto ang balon. Kumuha agad ito ng itak at isinukbit sa kanyang bewang. Pero kalmado lang siya habang hinihintay ang papalapit sa direksyon namin na 2 tao. Nagsalita si Roy at nagpakilala at sinabi na bagong lipat lang kami sa bahay. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko sa takot dahil baka may mangyaring masama sa amin ng asawa ko. Pero bumungad sa amin ng isang pamilya na may bitbit na mga sari-saring gulay. Nagpakilala sila bilang Antonio at Rosa. May anak silang babae na ang pangalan ay Angelita. Noon ko lang napansin na may bata pa pala silang kasama. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa pamilyang yon dahil kakaiba yung paraan ng pagkakatitig ni Rosa sa aking asawa habang kausap niya ito. Si Antonio naman ay tahimik at panitangulang. Ang batang si Angelita ay tinawag pang tatay ang aking asawa. Natawa na lang si Rosa sa inasal ng kanyang anak na nagbigay sa akin ng mas hindi magandang pakiramdam. Nang hinawakan ko yung kamay ng asawa ko, ay biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Rosa kahit na angiti pa siya sa amin. Alam ko kung anong mukha yon. Hindi ako makatulog nung gabing yon dahil di rin ako mapalagay. Baka kasi bumalik sila at may mangyari. Kinabukasan, maaliwalas ang paligid. Kumalma na yung pakiramdam ko. Pero napawi agad yon nang napansin kong may bahay sa di kalayuan. Nagtaka ako dahil wala naman yon kahapon nung dumating kami. Sabi ni Roy ay baka hindi lang namin napansin at okay na rin yon dahil may kapitbahay pala kami sa malapit. Habang naglilinis ako ng bahay ay hindi ko maiwasang silipin yung bahay na bigla na lang sumulpot.
Pagkatapos kong maglinis ay nagpasya yung asawa ko na pumunta kami sa pinakamalapit na tindahan para bumili ng supplies sa pagkain namin at iba pang mga gamit sa bahay. Nadaanan namin ang bahay. Tahimik at parang walang tao. Habang naglalakad ako ay napansin ko na parang may mga matang naamasid sa amin. Hindi talaga ako mapalagay. Nasabi ko pa nga kay Roy na parang napapraning na yata ako. Pero ang sabi lang niya sa akin na baka gutom lang ako dahil sa pag-ikot-ikot namin. Nag-aya na lang ako umuwi at bumili na lang kami ng tinapay para sa biyahe na ako kakain kung sakali. Hindi ko na malayan na naatulog pala ako noon sa biyahe. Nakwento ng mister ko na nakita niya sina Antonio at Rosa sa may daan. Isinabay pa nga niya ito pa uwi. Tuwang-tuwa pa yung asawa ko na sila pala yung naatira doon sa kabilang bahay. Kaya daw hindi namin napansin ang bahay nila nung una dahil sa mga puno na nakaharang. Nagkataon na kakauwi lang ni Antonio mula sa bundok kaya walang magpuputol. Medyo alangan pa ako nun. Hindi na lang ako umimik at nag-obserba na lang sa paligid. Ilang araw ang lumipas. Naimbitahan kami ni Rosa na kumain sa kanilang bahay dahil birthday ni Angelita. Kahit labag man sa kalooban ko, ay kinailangan namin pumunta dahil naka-oo na yung mister ko at nagdala ng munting regalo para sa bata. Nung araw din na yon ay wala si Antonio. Nasa bundok daw ito at bukas pa ang uwi. Pagpasok pa lang sa kanilang bahay ay mabigat na ang pakiramdam ko. Mabigat ang paghakbang ko samantalang yung asawa ko ay diretso lang pagpasok sa bahay ni na Rosa. Tinawag ko agad ito pero lumingon lang ito sa akin na walang emosyon na mababakas sa mukha niya. Kahit hirap ay pinilit kong lumapit kay Roy na nakaupo sa harap ng lamesa habang sinusubuan ni Rosa. Parang walang naririnig yung asawa ko sa bawat salitang binibitawan ko sa kanya. Lakas loob akong inabot ang kamay ng asawa ko at nang magawa ko yun ay hinila ko siya palabas. Nakita ko ang matatalim na titig ni Rosa at ang hilita sa akin. Ngunit wala silang nagawa. Akay-akal ko si Roy hanggang sa bahay namin. Sinara ko lahat ng pinto at bintana. Kinuha ko yung cellphone ko at sinubukang tawagan yung mga magulang ng asawa ko. Ngunit wala pala akong load nun. Hindi rin ganun kalakas ang signal sa area at hindi pa abot ng linya ng internet sa baryo. Ilang araw ang tulog yung asawa ko. Akala ko ay okay na siya, ngunit wala pa rin siyang imik. Ginagawa niya ang mga naasanayan niyang gawin, ngunit walang kasigla-sigla sa kanyang mga mata. Hindi ko na alam ang gagawin ko noong mga panahon na yon. Gusto kong umalis pero hindi ako marunong mag-drive ng kotse. Wala rin akong malapitan o matakbuhan. Ayoko ring iwan yung asawa kong mag-isa. Malapit na akong mawala ng pag-asa nang biglang tumulog yung cellphone ng asawa ko. Sinagot ko yun at nakausap ko ang nanay ng asawa ko. Umiiyak ako nagkwento sa nangyari sa amin dito. Alam nila na ganoon nga ang mangyayari lalo na't hindi naniniwala ang kanyang anak sa ganon. Kaya binigyan nila kami noon ng proteksyon sa kasal namin noon. Ngunit tinago lang ng asawa ko yung sa kanya at yung sa akin naman ay suot-suot ko lagi. Nagawa kong labanan ang masamang elemento. Pagkatapos ng tawag ay sinimulan ko na ang dapat naming ginawa nung dumating kami dito. Nagsaboy ako ng asin sa buong kabahayan mula loob hanggang labas para lumabasin yung masasamang elemento. Tinali ko yung asawa ko sa upuan dahil kailangan kong buksan ang pinto ng bahay habang nagsasaboy ng asin. Hindi ko alam kung anong maaaring mangyari. Kaya para maasigurado ay tinali ko siya. At ang pinakahuling pagsaboy ng asin ay sa aking asawa at sa sarili. Pagkatapos ng pagpapaligo ng asin, bumalik sa katinoan yung asawa ko. Taang-taka siya kung bakit siya nakatali at makalat sa bahay. Niyakap ko lang siya noon ng mahigpit. At kung hindi dahil sa katigasan ng kanyang ulo at sinunod ang bilin ng mga magulang niya, ay hindi mangyayari ito. Nagpasensya na lang siya at nangako na makikinig sa kanila at sa akin. Paglabas namin ng bahay, may mga nagbago sa paligid.
Ang dating tahimik at wala halos kabahayan, ngayon ay may mga batang naglalakad na sa labas at hindi na sobrang layo ng mga bahay. Ang ibig sabihin nun, simula na magpunta kami dun sa pamanang bahay sa baryo na yon, ay pinaglalaroan na kami ng mga elemento. Nang dumating ang mga biyenan ko, matinding sermon ang natanggap ni Roy. Pero laking pasalamat daw nila na malakas ang loob ko. Kalaunan, napag-alaman namin sa mga kapitbahay na simula nang dumating kami sa bahay, ay kahit daw pinupuntahan nila kami para maipagkilala, ay wala raw sumasagot. Napapansin din daw kami na umaalis na hindi man lang namamansin. Humingi na lang kami ng tawad at yung mga magulang ng asawa ko. Ipinaliwanag namin ang nangyari sa amin. Pinaniwalaan naman kami ng mga kapitbahay dahil totoo talaga na mapaglaro ang mga elemento dun sa lugar. Kaya mabuti ng maingat at may proteksyon. Makalipas ng ilang taon, nang magkaroon na kami ng mga anak, ay napagpasyahan naming ibenta na lang yung bahay at bumili ng mas maayos na property dito pa rin sa Cagayan de Oro. Simula rin naman nun ay wala nang kabawalaghang nangyari sa aming buhay. Pasensya na sir at napahaba ang kwento ko. Sana ay mapansin ninyo itong story ko. Maraming salamat at mag-iingat ang lahat. Magandang gabi Sir Bob. Ako si Andy, 23 years old. May gusto lang akong ibahaging kwento sa inyo. Masaya kami nung nagkukwentuhan ng pamilya ko nang biglang nag-share si Papa Pedro sa nakakatakot na experience niya noon nung tumira sila sa Cagayan de Oro. Palipat-lipat ang trabaho yung lolo ko na tatay ni Papa, kaya palipat-lipat din sila ng tirahan. Mga 6 or 7 years old daw yata siya noon nung lumipat sila ng CDO galing sa Manila. Dahil sa only child si Papa, kaya lahat ng gusto niya ay nakukuha niya. Hindi naging mahirap ang pag-a-adjust ni Papa sa lugar nila dahil sa pagiging friendly niya. Lumipas ang ilang buwan ay nagkaroon siya ng matalik na kaibigan. Tawagin na lang natin siyang Danny. Nakatira ito sa tabing dagat kung saan madalas silang mamasyal ng mama niya tuwing hapon. Isang araw ay pinayagan ni Lola si Papa na maglaro sa tabing dagat mag-isa dahil may kailangan siyang tapusin na gawaing bahay. Pinagbilinan siya nito na huwag magpapagabi. Mabilis daw tumakbo si Papa sa dagat. Nakita niya naghihintay na pala si Danny sa kanya at kumakaway pa nga ito. Niyaya siya nito sa bagong hideout nila na nasa bandang dulo ng dalampasigan. Dinala siya nito sa isang maliit na kuweba. Pagkapasok pa lang daw ay naramdaman na niya agad yung takot at kilabot. Pero naumbinsi siya ni Danny na wala silang dapat ipag-alala. Hindi pa man sila nakakalayo papasok sa loob ay nakarinig na sila ng ingay na nanggagaling sa dulong bahagi ng kuweba. Nagkayaapan pa nga raw silang dalawa dahil sa takot. At maya-maya ay minarinig silang ulit malakas na hampas. Mula sa kinatatayuan nila ay parang may mga naatitig daw sa kanila. Nang pagtingala ay sumalubong ang mga nanlilisik at mabubulang mga mata. Sa takot ay nagunahan silang makalabas ng kuweba at kasabay nito ang paglabasa ng mga itim na ibon. Nang maalayo na sila sa kuweba ay sinabi ni Danny na paniki lang pala ang mga yon. Nagtawanan na lang silang dalawa para hindi matakot. Mas takot pa nga si Papa na mapagalitan siya ni Lola nung mga oras na yon, kaya umuwi na rin siya. Kinabukasan, walang pasok sa eskwela si Papa. Nagpaalam siyang pupunta kina Danny. Pinayagan naman siya dahil kilala naman ni Lola si Danny at alam nila ang bahay nito. Nagplano ang magkaibigan na pumunta ulit sa kuweba at silipin ang pinakaloob. Hindi nag-atubili ang dalawa na pumasok. Habang palalim ng palalim ay nakaramdam si Papa ng kakaiba sa loob at may naamoy siyang masangsang. Kinilabutan na si Papa. Hindi niya naiintindihan ang nararamdaman. Para daw siyang nahihilo na nasusuka
Pero si Danny ay diretso lang daw sa paglalakad. Ni wala itong pakialam na sobrang baho na sa loob. Nagpaiwan na lang si Papa sa gitnang bahagi ng kuweba at naghintay. Napagtanto niya na medyo matagal na at hindi pa rin nakakabalik si Danny. Naglakas loob na siyang sundan ang kaibigan. Ilang beses niyang tinawag ang ngalan nito pero hindi ito sumasagot. Nag-alala na siya at natakot. Padilim nga ng padilim sa kuweba noon at wala pa naman dalang kahit anong pang-ilaw si Papa. Narinig na naman niya ang pamilyar na malakas na ingay na nagmumula sa loob ng kuweba. Alam na niya kung ano ito, kaya dahil sa takot ay yumuko na lang siya. Sigurado siya na magliliparan ulit palabas ang mga paniki. Pagkatapos ay muli siyang nagpatuloy sa paglalakad. Tinawag niya muli ang pangalan ni Danny at sa pagkakataong yon ay nabuhayan siya ng loob dahil sumagot na ito sa kanya. Pero ang naapagtataka ay palayo na ang kanyang nilalakad ay hindi pa rin niya ito maabutan. Kinabahan tuloy si Papa at nagpa siyang bumalik na lang para humingi ng tulong. Sa kanyang paglakad pabalik ay naarinig siya ng bakas ng mga paa na papalapit sa kanya. Inisip niya na si Danny yon, pero tila hindi lang isang tao ang humahakbang. Sa una ay hindi niya maigalaw ang mga paa. May bumulong sa kanya ng takbo at saka lang siya nakagalaw. Sumisigaw na siya ng tulong at nagbabaka sakali na may makarinig sa kanya. Malapit na siya sa bungad ng kuweba nang bumigay ang katawan niya at tawanan ng malay. Isang buong araw na palang hinahanap si Papa ni Lola. Marami sa mga kapitbahay nila ang tumulong na hanggang sa may isang nakakita na walang malay si Papa. Nang magising si Papa ay hinanap niya agad si Danny. Wala pa ring balita sa kanya. Maraming tao na nakatira malapit sa dagat ang hindi kilala si Danny o kahit ang pamilya nito. Sinabihan si Papa ng ilan na baka may sira na siya sa pag-iisip. Nagalit siyempre si Lola sa mga bintang kay Papa dahil nakita at nakilala din niya si Danny, kaya papaanong masisira ang ulo ni Papa. Marami ang hindi naniwala at may ilang kapitbahay ang nagsabi na baka ito yung nilalang sa tubig na nasa kuweba nakatira na gusto ng kalaro. Dahil doon ay pinagbawalan na si Papa na magpunta sa dagat at lalo doon sa kuweba. Mga isang linggo raw ang lumipas. Nakalimutan na ng mga tao ang nangyari at bihira na lang itong mapag-usapan sa lugar nila. Isang gabi, nagising na lang si Papa sa isang nakakatakot na panaginip na ang kanyang kaibigang si Danny ay humihingi ng tulong habang may itim na mga nilalang na hinihila siya sa ilalim ng lupa. Nagising si Papa na puro putik ang katawan at hindi niya alam kung paano nangyari yon. Dinala ulit ni Lola si Papa sa albularyo. Nalaman nilang may isang batang nilalang ang gustong makalaro si Papa, pero hindi matukoy daw ng albularyo kung masama o mabuting nilalang ito. Kaya binigyan na lang ng proteksyon na kwintas si Papa ng albularyo at kailangan na isuot niya ito palagi. Nang malaman ni Lolo ang nangyari kay Papa, lahat ng pangontra sa masamang elemento sa paligid ay nagpalagay siya sa bawat sulok ng kanilang bahay. Maging nga sa labas ng bahay nila, may mga naasabit din. Dala pa rin ni Papa ang ganoong paniniwala na pinasa niya sa amin. At suot pa rin niya yung kwintas na yon simula nung bata siya. Sa tuwing nahuhubad niya raw ito ay kung ano-anong elemento ang nahuhumaling sa kanya. Pero kahit ano pa ang suot mong proteksyon, kung oras mo na ay oras mo na talaga. Kapag sakuna ang kalaban ay walang kasiguraduhan. Naalala ko sa huling lamay ni Papa ay may pumuntang childhood friend daw niya na nagngangalang Danny. Magdamag siyang naatingin lang sa kabaong ni Papa. At bago sumikat ang araw, bigla na lang siyang umalis. Hindi na kami nag-usisa pa dahil sa lahat ng nagpunta doon na kaibigan ni Papa ay tanging si Danny lang ang nakita kong nasaktan ng lubusan sa pagkawala niya na tila ba buong buhay silang magkasama. Ito lang Sir Bob ang kwento ni Papa ko. Sana ay mabasa niyo to at ma-narrate sa inyong channel.
Magandang araw, Sir Bob. Tawagin na lang akong Stel, taga Misamis Oriental, Cagayan de Oro. Gusto ko lang pong i-share ang nakakatakot na nangyari sa kapitbahay ko taong 2022. Tawagin na lang natin siyang Aling Eden, nasa 70 plus years old. Single mom, naiwan na ng asawa at iniwan din sa kanya ang kanyang mga apo. May anak siyang nakatira sa poder niya. Bago mamatay ang anak at asawa nito dahil sa COVID, ay kilala ito sa lugar namin na mabait at magalang. After ng sabay na mawala yung asawa at anak nito, ay biglang nagbago ang ugali niya. Siguro, lilipas ang isang linggo na hindi ko maririnig ang sigawan at bangayan sa bahay ni Aling Eden. May mga araw na kumakanta ito ng mga worship songs ng sobrang lakas. Pumapadyak-padyak ang mga paa. At after nun ay makarinig na kami ng mga kalabugan. Awang-awa ako sa sitwasyon ng matanda, ngunit wala akong magagawa dahil ayaw pumayag ng nanay ko na manghimasok ako sa problema ng iba. Galing ako ng duty noon nang madatnan ko si nanay na hindi mapakali. Inusisa ko ito kaagad at nagsabi naman siya na nasa bahay namin si Aling Eden. Nagmamadali akong pumasok at sinara ang pinto. Nakita ko si Aling Eden na walang malay at puno ng pasa ang buong katawan. Nakakaawa yung itsura ng matanda dahil sa dami ng pasa niya. Umiiyak ito at nagmamakaawa na tulungan ko raw ang mga apo niya sa kamay ng kanyang anak. Nagsabi din ito na parang nababaliw na ang kanyang anak na lalaki. Maya-maya ay nakarinig kami ng hiyawan at iyakan. Napilitang tumayo si Aling Eden para balikan ang kanyang mga apo. Ako naman ay hindi na pumayag na siya lang mag-isa ang umuwi. Kahit ilang beses akong pigilan ni nanay na sumama, ay nagpumilit na lang ako. Pagkarating namin sa bahay nila, ay nakita kong may kasama ang anak niya na mga lalaki. Siguro mga 10 lalaki na kamag-anak lang din nila. Umalma pa nga ako nang hinablot ang braso ni Aling Eden ng anak niya. Sinisigawan at sinasabihan na isa siya sa malas. Si Aling Eden daw ang dahilan kung bakit nagkandaletse-letse na ang buhay nila. Sinigawan ko naman ang anak nito na huwag pagsasalitaan ang nanay niya ng ganoon. Pero pinaalis lang niya ako. Masyado raw akong pakailamero. Kung ayaw ko raw madamay ay umalis na lang ako. Hindi ako maapalag dahil marami sila doon at mag-isa lang ako. Kaya walang choice kundi ang lumabas. Maya-maya ay narinig ko nang nagiiyakan na naman ang mga bata. Hindi pa talaga ako tuluyang umalis. Narinig ko na kumakanta na naman ang anak ni Aling Eden ng worship songs, pero iba ang dating nito sa akin. Para akong dinadaga sa kaba, lalo nang marinig ko ang pagpadyak nito ng paa. Nagsunuran sa pagkanta yung ilang niyang mga kasama. Naghanap ako ng butas para makita ko yung ginagawa nila sa loob. Nakita ko na napapalibutan nila ang mga bata at si Aling Eden. May nagbabagang apoy pa nga sa gitna. Nag-text ako kay nanay na magtawag ng tulong mula sa barangay para sa rescue. Nakakakilabot na painggan ang mga chant nila na mababawasan lang daw ang kasalanan ni Aling Eden kapag sumailalim ito sa kanilang group initiation. Palakas na ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Natakot talaga ako nang makita kong binuhat nila si Aling Eden at ibinalibag sa nagbabagang apoy. Alam kong masyadong delikado yung ginawa ko, pero kinalampag ko ang pinto ng bahay nila. Sakto naman noon na dumating ang mga taga-barangay at medical rescue team. First time kong makakita ng ganong karumal-dumal na gawain. Sino ba naman kasi ang may matinong pag-iisip ang makakagawa ng ganon? Mabuti na lang talaga at na-rescue si Aling Eden. Nagkaroon ito ng 3rd degree burn sa katawan. Under custody din ang kamag-anak nito. Dinala na naman sa DSWD ang mga apo ni Aling Eden. Nakulong yung anak niya. Ang sabi ng iba ay nabaliw ito. Ang ilan naman ang sabi ay miyembro ito ng isang kulto. Nakabukod na rin kasi ito sa ibang mga inmates dahil tuwing kumakanta ito ng worship songs ay nagsisimula na ang kakaiba. Kapag pumadyak ito ay iilan sa mga inmates din ang susunod.
Wala na akong naging balita pa kay Aling Eden at sa mga apo niya. Pero sana ay maayos silang lahat ngayon. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa time, Sir Bob. God bless sa inyo.